Lumipas ang maraming taon, mga prinsipe lumaki na, sina Prinsipe Barata, Prinsipe Shatrughn, Prinsipe Lakshmana, at ang panganay na sinapian ni Diyos Vishnu, Prinsipe Rama. Rama, 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 Rama. San man magpasyalang apat, palaging magkasama. Minsan napadpad sa videha, kaharian ni Haring Janaka. Apat na makikisig na prinsipe sa itaas nagmula, si nanay sa dulong at lakas na pambihira. Apat na prinsipe, anong hinaharap nila kaya? Apat na prinsipe, anong hinaharap nila kaya? Lumipas ang maraming taon, mga prinsipe lumaki na, sina Prinsipe Barata, Prinsipe Shatrughn, Prinsipe Lakshmana, at ang panganay na sinapian ni Diyos Vishnu, Prinsipe Rama. Rama, 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 Rama. San man magpasyalang apat, palaging magkasama. Minsan napadpad sa videha, kaharian ni Haring Janaka. Apat na makikisig na prinsipe sa itaas nagmula, si nanay sa dulong at lakas na pambihira. Apat na prinsipe, anong hinaharap nila kaya? Apat na prinsipe, anong hinaharap nila kaya? Lumipas ang maraming taon, mga prinsipe lumaki na,
Sina Prinsipe Barata, Prinsipe Shatrugan, Prinsipe Lakshmana, at ang panganay na sinapian ni Diyos Vishnu, Prinsipe Rama, Magandang hapon po sa lahat. Tayo'y nagbabalik sa Day 4 ng 5th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Mga aral na humahapon ang bawat istorya at alaala mula sa mga paborito nating tao at eksena. Sa ating afternoon session, nagbabalik si Ma'am Ami para sa isang craft lecture at bago magpatuloy sa kasunod na workshop fellow. Makipagkwentuhan tayo sa lecture na pinamagatang Mga Aral ni Lola Amel sa Pagsasabuhay ng Teksto sa Pagtatanghal. Prinsipe sa itaas nagmula, si nanay sa dulo. Magandang hapon sa lahat. Sa unang lecture ay tinalakay ko ang aking naging proseso bilang puppeteer sa pagsasali ng tula tungo sa pagtatanghal. Sa lecture na ito, hayaan ninyong ibahagi ko ang mga aral na natutunan ko kay Lola Amel sa pagsasabuhay ng teksto sa pagtatanghal. Basahin muna natin ang isa sa mga sinulat ni Lola Amel. Ako si Haring Ravana na may 10 ulo. Si Haring Ravana ako, 10 ang ulo ko. Isang Diyos ang nabola ko. Siya ay nangako. Ginawa niyang immortal ako. Ibig sabihin, walang makakapatay sa akin. Kahit sino mang tao, walang makapapatay. Siyang tunay, walang makapapatay. Siyang tunay, walang makapapatay, kahit na sino mang tao. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Tulad ng isang tula, ang dulang nasusulat ay nagbabagong anyo at nabibigyang buhay kapag itinatanghal. Ang aking binasa ay hango sa dulang Sita at Rama, Puppet Ramayana, na sinulat ni Amelia La Peña Bonifacio o mas kilala bilang Lola Amel, lalo na ng kanyang mga manonood. Panoorin natin ngayon ang pagtatanghal ng binasa nating sipi. Ako si Haring Ravana, may 10 ulo. Si Haring Ravana ako, 10 ang ulo ko. Sa Diyos ang nabola ko. Siya ay nangako. Ginawa niyang immortal ako. Ibig sabihin, walang makakapatay sa akin. Kahit sino mang tao, walang makakapatay. Siyang tunay, walang makakapatay. Siyang tunay, walang makakapatay. Kahit na sino mang tao. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Tunay na nag-iiba ang dating ng teksto kapag nagiging pagtatanghal na ito. Matagal ring pinag-isipan kung paanong gagawing puppet ang karakter na si Ravana dahil sa kanyang 10 ulo. Naging inspirasyon ang wayang kulit o shadow puppet upang matugunan ang pangangailangan ng pagtatanghal. Ang naiba lamang ay imbis na mga puppet ang pinagagalaw ay tao na may maskara ang gumagalaw sa likod ng telon.
Basahin naman natin ang isa pang teksto na sinulat din ni Lola Amel. Magmula sa araw na ito, sumpa kong matimtiman, lahat ka sa aking buhay, hindi kita pababayaan. Magmula sa araw na ito, sumpa kong matimtiman, ikaw lang ang mamahalin, hindi kita pababayaan. Maging anuman ang iyong pasya, ako ay nakaalalay. Kasama mo ako sa hapis o saya, sa hirap o kasaganaan. Maging anuman ang iyong pasya, ako ay nakaalalay. Magmula sa araw na ito, hanggang tayo'y sumakabilang buhay. Magmula sa araw na ito, hanggang tayo'y sumakabilang buhay. Sino ang nagsasalita? Isa lamang ba ang nagsasalita? Bakit naisip ni Lola Amel na isulat ang dulang ito? Ang Ramayana ay isang epiko mula sa India at kilalang-kilala sa Timog Silangang Asya. Bagamat kilala sa mga kalapit bansa ng Pilipinas, hindi siya kilala ng kabataang Pilipino. Kaya minabuti niyang isulat ito bilang isang dula. Mula sa 7 aklat ng Ramayana, ay sinulat ni Lola Amel ang Sita at Rama, Puppet Ramayana upang maitanghal sa loob ng humigit kumulang 1 oras. Pinili lamang niya ang sa tingin niya ay mahalagang kaganapan sa epiko at iniangkop ito sa kanyang pangunahing manonood, ang mga bata. Paano ngayong isasalin ang mga titik na ito sa isang pagtatanghal? Napiling gamitin ang estilong wayang golek o rag puppet at wayang kulit o shadow puppet upang bigyang buhay ang dula. Bukod sa dialogo ay may mga awit na nakapaloob sa dula. Tunghayan naman natin ang pagtatanghal ng binasa kong teksto. Magmula sa araw na ito, sumpa kong matitiman, lahat ka sa aking buhay, hindi ka pababayaan. Magmula sa araw na ito, sumpa kong matitiman, ikaw lang ang mamahalin, hindi kita pababayaan. Maging anuman ang iyong pasya, Ako ay nakaalalay, kasama mo ako sa hapis o saya, sa hirap o kasaganaan. Maging anuman ang iyong pasya, ako ay nakaalalay. magmula sa araw na ito, hanggang tayo'y sumakabilang buhay. Magmula sa araw na ito, hanggang tayo'y sumakabilang buhay. Nakita natin na may 2 tauhan, si Rama at si Sita. Ang tinig na inyong narinig ay ang magkapatid na Joey Ayala at Cynthia Alexander
na siya ring lumikha ng musika. Ang mukha, kamay at paa ng mga puppet ay gawa sa kahoy na nilikha ng mga manlililok mula sa Paite, Laguna. At ang inspirasyon ng damit o kasuotan ay hango sa mga Maranao. Sa proseso ng pagbuo ng teksto at pagsasalin nito sa pagtatanghal, ay mahalagang bigyang pansin ang mga detalye. Para kay Lola Amel, mahalagang malinaw ang mensahe ng dula, maganda ang pagkakagawa ng puppet at pinag-isipang mabuti ang pamamaraan ng pagtatanghal dahil napaka-espesyal ng kanyang mga manonood, ang mga bata. Madalas ay isinasa-isang tabi natin ang mga bata dahil bata lamang sila. Pero hindi sila bata lamang. Bata sila at sa murang edad ay nahuhubog ang kanilang kaisipan, kaalaman, at katauhan. Mabilis din nilang napupulot ang mga impormasyon at tumatatak ito sa kanila na kadalas ay nadadala hanggang sa pagtanda. Bakit puppet ang napiling anyo ng pagtatanghal ni Lola Amel? Ano ang kanyang intensyon? Nais ipakilala ni Lola Amel sa batang Pilipino ang mga kwentong bayan mula sa Pilipinas at Timog Silangang Asya at ang mayamang sining ng puppetry. Ang puppet ay parang laruan na malapit sa mga bata. Maliliit silang tao, parang kalaro lamang na nakikipag-usap sa kanila. Sa aming karanasan sa pagtatanghal, nagbibigay sila ng reaksyon kapag tinatanong sila ng puppet. Kung minsan pa nga ay pilit na lumalapit sa entablado upang mahawakan ang mga puppet. Ang pagsusulat ng tula o teksto ay isang personal na proseso. Ang pagsasalin nito tungo sa pagtatanghal ay pagbubukas ng bahagi ng sarili sa nakararami. At ginagawa natin ito dahil mayroon tayong mensaheng nais iparating o ipaabot. Kung susumahin ang natutunan kong aral mula kay Lola Amel sa pagsasabuhay ng teksto tungo sa pagtatanghal, ito ay ang sumusunod. Una, maging malinaw sa intensyon at kaligiran ng teksto at pagtatanghal. Mahalagang nasusuri hindi lamang ang teksto kundi kung paano mo ito bibigyang buhay at ano nga ba ang iyong intensyon sa iyong pagtatanghal. Ang ikalawa, kilalanin ang iyong manonood. Dahil nga pangunahing manonood ng teatrong mulat ang mga bata, pinahahalagahan ni Lola Amel ang masusing paghahanda sa bawat pagtatanghal. Ikatlo, piliin ang mga elementong aangkop sa pagtatanghal tulad ng paggamit ng partikular na uri ng puppet, musika, at galaw. Hindi lamang isang elemento ang nakikita natin sa pagtatanghal. Maraming iba't ibang uri ng elemento na maaaring gamitin. At isa na nga ang sining ng puppetry. Kaapat, bigyang pansin ang mga detalye ng iba't ibang elemento ng pagtatanghal. Binibigyang halaga ang pagkakagawa at itsura ng puppet, mga kulay na gagamitin sa pagpipinta ng mukha, kamay ng puppet, ang kasuotan nila, ang props, ang galaw at ang tinig ng puppet. Ikalima, ihanda ang sarili at pangangatawan sa pagtatanghal. Hindi lamang inihahanda ang mga elemento sa pagtatanghal, subalit ang mismong magtatanghal ay mahalagang may kahandaan. Mahalaga ang pagiging mapagmasid, matutong makiramdam, hindi lamang sa kasamahan, kundi maging sa manonood, at magsanay ng magsanay. Ika-6, maging malay at bukas sa reaksyon ng manonood upang may angkop at mapagbuti pa ang pagtatanghal.
Mahalaga ito dahil dito rin lumalago ang ating sining, ang ating pagiging malikhain sa tulong ng mga reaksyon ng mga manonood. At ikapito, mag-enjoy at mahalin ang iyong ginagawa. Sapagkat kapag ganito ang iyong pakiramdam, ay parang naglalaro ka lamang at hindi ito isang trabaho na mahirap gawin. Kung ang mga salita ay kailangang mapakinggan, ang puppet naman ay nangangailangan ng mga salita upang may masabi. Walang sariling tinig ang mga puppet, subalit ang kanilang pagkilos ang nagpapahayag ng mensahe ng mga salita. Magandang hapon sa lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Prinsipe, anong hinaharap nila kaya? Apat na prinsipe, anong hinaharap nila kaya? Maraming salamat, Ma'am Ami, sa mga aral at alaala. Ngayon, tulungan ninyo kaming ipakilala ang ating workshop fellow. Magandang hapon muli sa lahat. Ang susunod po ay si Leandro. Leandro is bearer of a storytelling family's lasting legacy, the great-grandson of no less than Severino Lola Bashang Reyes. He brings the craft of tale-telling into a new age, uses his training in theater arts to paint performance poetry with elaborative gestures. Here to perform his poems Peaks and Picoseconds and Quarantine Birthdays, please welcome the modern-day Lola Bashang, Leandro Reyes. Prinsipe Rama, 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 Rama. Every 12 midnight, my wristwatch beeps. I don't remember setting it that way, but I never got into removing it, which means I don't know how to. I've grown accustomed to it. It's a nice way of saying the day has ended, to say, you've made it. Are you sleepy now? I've had conversations with myself with this time-telling thing of a friend watching. All periods of my sentences, how it goes along with my hand as I scratch my tired eye. It reminds me that we had 2,400 golden seconds of twilight today. And this is when the birds stop singing and the poets start to pretend to know what they're doing. A moment, according to scholars, lasts for 90 seconds of questions and observations and statements and wasting and leaning into the next minute until we reach the point of the daily peeping. According to scholars, we have been given 960 moments to make one or two worth bringing into memory. Have I learned today? Is the water getting cleaner? Is the grass on that also glorious other side getting greener? I don't hope to get there anymore. I'm now happy to hope that there is still green grass somewhere out there. When my wristwatch beeps, I click the button that stops the panic right away. With that, I feel the weight of another day signaled by my hands. Which is to say, you must carry on again. But first, sleep. Try your best to dream of flowers dancing on soil instead of decorated porcelain.
Truth is, I don't even know what greener grass actually looks like. It must be watered by the tears of the stars, trying to keep us wishing. But I can only assume. I know though that I wake each morning knowing that the brightness of the sun can never stop the stars from existing. Which is to say, my wristwatch will beep again tonight, with or without my notice. Apat na prinsipe, anong hinaharap nila kaya? They told me to wish. But this is not the time for that. Why would we use candles for wishes if they could be used for warmth? This year, I would beg off cake. Though I was never a fan, I'd look forward to slicing through sugar and cheer. It was a way of saying we grow up as professional kids who pretend to know what we're doing but still crave the sweet stuff. If allowed a candleless wish, I'd wish for a taste of stardust while floating in some river I don't know. The water is pure, people don't steal, we can all drink from the breast of the soil while listening to the melody made by wind and leaves and splash and bird song and some cricket-like insect, probably wrongfully named. We would wish on falling flowers instead of dying flame. Forget all the words to happy birthday, but still sing all together, all for all. In the foot of this river would be a giant banana tree, with no business of being there, but being nonetheless. However, like I said, this is not the time for wishing. Someday, perhaps. At lakas na pambihira. Pagbati sa iyong bersyon ng pag-alala, Leandro. Abangan natin ang mga komento at rekomendasyong ibabahagi sa atin sa tulong ni Ma'am Ami at ng first reactor natin na si Louie Ann Mapa. Pagbati at maraming salamat, Leandro, sa iyong pagtatanghal. Sinearch nyo ba kung ilang seconds yung picoseconds? 1 trillionth of a second. Ang daming zero nun, ano? Ito na ba yung nabanggit nung nakaraang session na the devil is in the details? Pakinggan natin ang mga reaksyon, komento at mungkahi ng ating mga fellows. Simula kay Louie Ann Mapa, ang ating strong woman who loved from a distance. Thank you po, ma'am. And thank you ulit kay Leandro. Ang ganda ng pieces niya. I actually read it before this session. And there's such a big difference when you're reading something on the page. We've already said that in a few days ago, but especially for his second piece, Quarantine Birthday. I don't know if it's just me, pero when I was reading it, it felt lonely. It felt sad. And then when Leandro was performing it with his, facial expressions and tone, it's very conversational and there's like a twinge of hope, especially when he closed his eyes for a moment. It really felt like that he was making a wish that he could not make nung birthday niya. So that's one thing I really like, is compared to a lot of spoken word, I think one of the misconceptions about spoken word is that, we scream performing.
However, there are other performances where it's just, it can sound conversational, it can sound somber, but yet engaging. And that's what Leandro did. It was very conversational. I felt like na kailangan ko lang ng beer while watching him. It was that nice to watch. It was also very nice to listen to. I love the words that he used. I did not know that was how many seconds that was. That's a lot of zeros. So it's nice that he also focused on that details in his pieces. And actually, that's it. I love the facial expressions. I love the way he performed it. Despite the second piece seeming lonely, he gave it hope when he was performing it. Okay. Thank you very much, Louis. Sige, we'll ask Ram first before we call on Leandro. Ram? Hi po. Hi Kuya Leandro. Hello. First of all, congratulations. And I really commend you for those performances. Actually, same comments then with Louis. And I think, if there's like a perfect example on how to do a really good spoken word performance in this virtual setup, it would be Kuya Leandro. He took good advantage of the virtual setup. Everything felt casual, but it's still a performance, And I think it takes skills to transport the audience to a way of thinking, because I felt like I was in a cafe. Maybe it has something to do with the background or the way he talked. Yung pagganit, the little things, the movements like this. It felt like I was just sitting across like sa table, ganon. It felt like that. So it is a performance in itself. Ang tanong ko lang, Kuya Leandro, sa bar, sa cafe ako. Ang tanong ko lang, Kuya Leandro, if you were to perform this in a rowdy venue, would you have performed it the way you did just earlier, or would you have done something else? Would you have used different voice inflections? Would you have played a little bit more with the body movements, or would you have done the same? Okay. Thank you, Ram. Leandro? Hi. Thank you for your comment and the question. Sorry, may music sa background. Hindi ko na makakontrol. To answer the question, yung kung paano ko siya i-perform, balikan ko yung sinabi ni Sir Vim kanina na when you can, scope the venue. Hindi ko na mabilang ko ilang beses kung pinalitan yung set ko dahil pagdating ko sa venue, na-realize ko hindi pala gagana yung set na yun. Or sometimes it's just a matter of rearranging your set. Kasi baka if it's a loud and strong and aggressive environment, maybe you have to start there and bring it to the environment that you want to bring it to, if you can. So if it's a rowdy bar, I probably won't start with that. It's a poem that I don't think I could adjust to a certain loudness. I think kailangan ko yung bagal at yung pauses and yung katahimikan ko dun sa pyesa na yun for me to have a proper delivery. Okay, thank you. And then maganda yung na-point out ni Ram, yung angle nung camera, di ba? Parang angle ng camera or yung positioning ni Leandro, iba din yung dating sa atin. Sige, let's have Hannah. Hello, magandang hapon po. Naririnig po ba ako? Okay, so unang-una po, kasi kanina umaga po, pinanood po namin ni Philip yung mga performances tulad po ni Dr. Ralph Fonte, ni Leandro, ni Sir Mark, sa Ampalaya Monologue. Kasi hindi namin madalas napapanood. Hindi ko madalas napapanood kasi wala talaga internet sa amin at busy din sa pagiging teacher, ganun. So, nung nakita ko si Leandro sa apat na sa kwadradong kahon na ito,
unang-una, sabi ko, iba pala ang performance kapag ka full body. Dahil noong una ko nakita si Leandro, kanina, nag-perform, grabe. First, ang wardrobe. Ang ganda. Yung pulseras, yung, ano yun yung tawag? Yung parang jacket, parang very unique, napaka-unique niyang tao. Yung body language, yung kanyang kamay, yung pitik ng kamay, yung sa collab nila ni Miss Maymay, ang ganda, grabe, ang ganda-gandang makita visually, marinig. So, sabi ko kay PG nga na kung pwede bumili ng ticket kasi I think nababasa ko kasi nagpo-promote si Sir Liandos ng kanyang parang gig. Kasi sabi ko ang layo ng Luzon sa Mindanao. So, nung makita ko siya dito ngayon, tama si Rami. Alam mo, ito yung napatunayan ko po ngayon, napaka-flexible at mahalaga na flexible ang isang performer. Kasi nung makita ko si Leandro ngayon dito sa platform na ito, talagang nakaugnay pa rin siya sa amin eh. Nagamit niya ng maayos yung platform na ito. Yun yung sinasabi ni Ram kanina. So napaka-flexible at mahalaga talaga na flexible yung performer as a performer. Kung paano niya, kumbaga, dadalhin yung sarili niya sa iba't ibang uri ng entablado, sa iba't ibang uri ng kalagayan, ng estado, ng panahon, sa gitna ng pandemya. So yun po, parang ang ganda lang talaga ng kamay, ng conversation, ng sinasabi niya. Doon naman po sa piece, personally, I think it could stand alone kahit hindi po siya i-perform kasi walang doubt talagang poet po siya. Ang ganda po ng imagery at yung sa birthday quarantine na sinasabi. Alam niyo po yung totoo naman talaga, yung kandila, hindi lang siya talaga ang ganda ng sinasabi niya na bakit ako mag-blow ng kandila kasi hindi naman talaga tong panahon para humiling. Ito yung panahon para magbigay ng liwanag, ng init, ng pagmamahal, ng alaga sa mga tao, sa komunidad. So, ang ganda lang po talaga. So, yun ang ginawa ni Ram. Na pag ganun po kami talaga, grabe Leandro. Tsaka yung mga, iba ka talaga, may identidad kayo, may sarili kang tatak. So, yun. Thank you po. Ayan, oo nga. So, alam nyo na, kailangan ng pulseras para iba yung dating. So, hindi, yung visual elements importante at siguro yung sinasabi ni Hannah yung stage presence. So, iba ka magpakita as you and as a performer. So, nitong nakarang araw, nakatali ang buhok ni Leandro. Ngayon, naglugay siya ng buhok. Kaya nakita natin ang kulot. Okay, Banawe, ikaw na. Thank you. Opo, patungan ko lang din yung sinabi ni Hannah. No? Tama, I think kasi yung mga naunang performances nakita natin, parang nakababa yung kamay, tumataas na gano'n. And this is the first time na ginamit yung mesa sa harap na pinatungan ng arms at talagang napunta tayo sa setting na okay, so live recorded pero live ang talagang ginamit yung sa performance yung kumbaga camera component and konting something to improve on for the future. Sinasabi ko lagi sa mga theater actors, students ko, na wag tatakpan ang harap ng bibig pag nagsasalita. So, imbis na, oh my God, ganon, oh my God, di ba? Mga ganon. So, I think all the more kapag ganito yung platform kasi yung energy ng boses nahaharangan ang tapon pag nasa harap ng bibig ang kamay. Kaya yun lang, iwas. Pwedeng dito, kita pa naman sa camera, or dito sa gilid, basta hindi siya pupunta sa harap. So, para sa lahat din ng mag-a-apply yun, tandaan niyo yun. Both sa live and ito nga, sa ganitong klase ng platform, all the more, huwag ilalagay ang kamay sa harap ng bibig. Okay? Yun lang. Thank you. Ayan na. Maraming salamat, Ma'am Banawe. So, Sir Vim, hindi lang kasi nga performance dapat acting and voice workshop ito. May part 2. Ay, say ma'am, kailangan masusunod Sabay, ganun. Sige po. Si Ma'am Richie. Hello. Yung comment ko kasi naalala ko yung
yung mga dati sa pagsaslam and all of that. Kasi napansin ko sa mga new generation of spoken word artists and slam artists, yung suot na mga, kasi pinansin yung suot, di ba? Yung mga suot ay normcore na. Yung tawag ay normcore. So, you know, normal shirt, blouse, pants, ganyan. Yung tumatanda ako sa comment na to. Pero there was a time kasi na yung identity ng artist ay yung fashion is also intellect in that way na parang yung mga spoken word artists pag lumabas sila iba-ibang subculture yung yung ginagawa namin. So yung pulseras mo ganyan, pati na yung buhok mo ganyan, part of your identity as a spoken word artist or as a performer, at kitang-kita ka doon. I think now it's called a brand, but before we called it subculture. Nakakwento ako kahapon ng memory of a very, very good spoken word artist. Her name is Karen Kunowitz. Saying only 3 lines, pero goth siya. She was a goth girl. And i-google na lang ninyo kung ano yung goth na yan. So in other words, bago pa siya, parang papunta pa lang siya sa stage, meron na siyang atmosphere, may presence, 3 linya lang, 575 na syllables ang sinabi niya, pero yung buong yon ay performance na. Ganon. So yeah, I just wanted to share that. Nung nakita ko si Leandro mag-perform at nagamit niya yon yung atmosphere na ganon, ambience ba? Yung parang dala niya yung sarili niya. Naghahanap rin ako ng ganyan at buti nakakita ako ng performer na ganyan na yung personality niya, which is not necessarily private but is personal, right? Dala niya sa lahat ng performances niya. So, salamat lang. Yes, thank you, Ma'am Richie. Siguro reactions muna from Leandro. Then we'll have Jasmine. Okay, thank you. Nung una, hindi rin ako nag-dress up for performances. Dahil concern ko lang nun ay magtago ng braso kasi napakalit ng braso ko. Ganyan. But then later on, nung ma-expose ako sa iba't ibang performers at iba't ibang performances, na-realize ko yung effect nung pag-akit nila sa stage, na dun pa lang nararamdaman ko na yung performance. And even beyond that, yung presence nila dun sa venue, pag nakita mo sila around, tala mong mag-perform sila later. It gives you a certain, it gave me a certain kind of like expectation, I guess, or vibe. So I slowly built my look based on what I like and what reflects my art, I guess. Para mas maraming, di ba sa theater, mas marami kang mabibigay na subtle information para mas marami silang pagkukuhanan ng story. So yun yung pinanggagalingan yun. Yun. Thank you. Okay, thank you, Jasmine, and then Jael. Ayan po. Hello, Leandro. Ayan, gusto ko lang i-share na nung una kong nakitang mag-perform si Kuya Leandro. Ang perform niya yung, hindi ko kung familiar yung iba dito, yung umpisa, gitna, tsaka dulo. Tapos siya parang, para sa akin, parang tawang-tawa ako. Napaka-comedic ng performance na yon. Tapos, feeling ko from that to this, parang ang laking pinagkaiba. So, parang lang din ako. Natuwa ako sa versatility, I guess, na nung umpisa nakilala ko siya bilang isang spoken word artist na napakagaling magpatawa sa performance to this na parang napaka-conversational. Tapos yun nga po na
yung ano yung parang dating niya, isinama nila tayo sa, ayun, tsaka yung charot, yun. Yung charot yun. Tapos yung isinama niya tayo sa parang musings niya, no, which is in a way na hindi boring. Gusto ko lang din i-share yung favorite lines ko dun sa tula, dun sa Peaks and Picoseconds. Gusto ko yung try your best to dream of flowers dancing in soil instead of decorated porcelain. Tapos parang ang ganda lang na kung isipin mo yung flowers, imbes na nakalagay lang siya sa sa parang vase. Hindi ko lang kung parang ganun yung interpretation ko eh. Imbes na yung flowers, isipin mo siya na nakalagay lang sa vase, sumasayaw siya sa lupa, which is parang napaka gandang isipin nung ganun. Tapos yung sa quarantine birthdays naman, feeling ko ito yung magandang example ng yung may imagery na nasa umpisa, tapos itinulay, tapos tuloy-tuloy siya hanggang dulo. Kasi nandun palagi yung kandila. Kung hindi man yung kandila, yung warmth ng kandila, yung kawalan, yung if allowed a candleless wish, nandun pa rin yung presence ng kandila. Tapos yung favorite na part ko dun ay yung we would wish on falling flowers instead of dying flame. Parang, no, ang galing. Yung sabi nga ni Ram nung huli na parang, sayang, sana naisip ko rin yun. Yun. Tapos yun din, gusto ko lang ding, tapos yung boses, napaka well modulated ng boses ni Kuya Leandro. Lalo kanina, parang yung lagong niya, naalala ko yung boses ni Kuya Ralph, ni Kuya Lo. Pag mga doon, medyo ibang level kasi yung lagong ng boses ni Kuya Lo talaga. Pero may ganung resemblance kanina, lalo sa ganung setup. Tapos parang medyo echoey pa yung background. Kaya yun lang po. Okay, maraming salamat, Jasmine. Pakinggan naman natin si Jael, tapos si Sir Vin after. Ay, hello po. Ay, sorry. Ayun, gaganti lang ulit ako kay Leandro. Medyo ko lang, positive naman din po yung comments ko. Ayun, nagustuhan ko yung tenderness dun sa language nung poetry. So, hindi naman siya talaga like yung love poem talaga. Pero, ang ganda, sobrang tender and unapologetic din siya dun sa pagiging tender niya. Tapos, yung I sa both poems, sobrang sympathetic ba yung tawag doon? Pero, parang, kumbaga kakagaanan mo talaga ng loob yung I dun sa poem, yung turn of thoughts niya, yung interpretation niya sa world, pati yung birthday niya na parang super sad naman. Tapos, and then yung parang may watch siya. So, kumbaga yung I dun sa poem, sobrang kahit about sa kanya yon, parang makaka-relate ka din. Yun. Tapos, dun naman sa poem sa page, nagustuhan ko din yung sa first poem, para siyang full sentences and then may space and then parang ganun yung itsura niya on the page. Tapos, ano ba yung comment ko dun? Parang natuwa lang ako kasi may way siya na mag-organize ng thoughts sa page. So parang masusundan mo talaga yung mga thoughts nung parang super organized niya talaga. Malinis yung pag-aano niya ng thoughts. Ang question ko lang din kay Leandro dun, if parang more on intuitive ba tong pag-decide niya ng paglalatag sa page or talagang sinusulat niya talaga to both for page and performance. Tapos, ano pa ba yung comment ko? Andun yung internal rhymes and then eto, sakit ko din to, yung parang yung mga metaphors na stars, sun, ganyan, na very romantic. Pero nag-work naman siya dun sa tula kasi nga yung language yung mismong language nung yung parang yun yung sinasabi ko siguro na ay na parang very authentic, very sympathetic na kumbaga kung character siya. Ayun. Tapos nabanggit natin kanina yung camera component. So, yung second question ko, if
sinadya niya ba i-tone down yung delivery dahil sa, kumbaga, medyo naka-close up, ganyan. Or sinadya niya ba yung conversational na pag-deliver, or sa stage ba may mga pwedeng ibang possibilities ng pag-deliver nito? Ayun lang po. Congrats, Leandro. Okay. Thank you, Jael. Sorry, pasagutin lang po muna natin si Leandro bago si Sir Vim. Okay. Yung paglatag niya sa page, sinukat ko siya by breath. Kasi nung nakita ko, so ang submission ay para sa isang spoken word workshop. So, ang prioritize ko ay yung spoken word component ng tula. Secondary lang yung appearance niya, yung shapeliness niya sa page. Gusto ko na-highlight dun sa pagkakalatag niya, yung breath. Kung kaya, yung cadence. Kaya medyo nahiya nga ako dun sa pagkakalatag kasi parang ang linis nung iba. Parang very well fit siya para sa page. Kasi yung akin medyo kalat-kalat kasi yun, base siya sa hinga. Yung camera component naman, feeling ko natutuhan ko lang siya after 1 year ng pag-iisip at pangungulila sa pagpo-perform pangungulila sa stage at sa performance sa stage. Siguro naisip ko, matagal ko na pag-iisipan na pinipilit natin yung stage sa camera. Tapos, para sa akin at least, hindi ko napapagana as much as I want to. Sa totoo lang, yung mga binanggit na piyesa kanina, kagaya ng umpisa, gitna, dulo. Actually, specifically yung umpisa, gitna, dulo, ay hindi ko nagagawa yan on camera. Hindi ko kaya. So, naisip ko na lang na instead of forcing yung appearance na ito, stage performance ko, tinanggap ko na hindi to stage performance. May camera talaga. Yun yung goal, pero hindi yan yung, iba na yung method kasi iba na yung situations and yung factors and everything else. So, all of those considered. Medyo sobrang sinadya ko na yung camera angle, yung gestures. Actually, yung pagpatong ng kamay sa mesa, medyo matagal-tagal kong inisip yun eh. Kasi medyo unnatural sa akin yung tataas ko yung kamay ko para lang makita sa camera. Eh, hindi naman naturally ganun kataas dapat yung gesture na yun. So parang hindi siya, ayun. So nung pinatong ko siya sa table, may taas na siya agad. At kapag tinataas ko siyang ganun, hindi siya awkward tingnan kasi kita sa frame na nasa mesa ako. Okay, thank you. Thank you, Leandro. Sige po, Sir Vim. Maganda. Pagbati, Leandro, no? Nung 2019, nagkaroon tayo ng Tanghal Tula competition sa Performatura. At ang mga finalists ay si Angela, si Ram, no? At saka si Kuya Leandro. No? Kumbaga, ibig ko lang sabihin, hindi na nila kailangan itong workshop na ito eh. Pero kaya sinabi ko paulit-ulit na pagpapakumbaba itong pagpapa-workshop no, ng kanilang pagtatanghal kasi mahuhusay na sila. No, kaya at si Leandro, no, bata pala ako, napapanood ko, sabi ko paglaki ko gusto kong maging kagaya ni Leandro eh. No, kasi si Leandro, nakilala kay Mark, di ba kay Mark di Maisip, no, nasabi niya, sir, kilala ko yung apo ni Severino Reyes. Si Leandro nakilala ko nga kasi gumagawa ako ng Tamabal, Leandro, ng line-up no, para sa delegation natin, Philippine delegation sa isang spoken word contest sa Singapore. No? Hindi pa kami close si Leandro. Tapos pagdating namin, nasa Singapore na siya. Nakakimono, di ba? Talagang fashionista siya. Na blue, hindi ko malilimutan yan. Laging, iba-iba naman yata. No? Marami kang kulay na gano'n. No? Isang linggo kami, one weekend na magkakasama kami. Hindi tayo pinalad na Manalo, tinalo tayo ng Malaysia, no?
na former stutterer, no? Naging spoken word artist, no? Nagsama kami ng mga taga Baguio kasi nga kagaya ng sinabi ni si Louie, no? Kanina, no? Buhay na buhay kasi yung spoken word scene sa Baguio. So humahanga ako, no, kay Leandro dahil kagaya ng sinabi ko, malayo na katutunayan, di ba, Leandro, may publicist na siya, no? May nag-aayos ng schedule niya sa kanyang mga performances, di ba, Leandro? Meron siya nag-aayos talaga, ganun sa seryoso sa kanyang spoken word artist career, no? So, pero yun, gusto kong isingit na maganda ay sinabi ko na to, nandito si Dean Roland, yung proposal ko na yung plataforma ng Zoom ngayon magandang seryosohin kasi pag magtatanghal ka dahil wala ngang face-to-face, so hihingan ka ng recording ng performance mo. So yung isang hamak na makata na wala namang kaalam-alam sa teknolohiya, mapipilitang gumawa ng recording. No, kaya mahalaga rin magkaroon tayo ng workshop, no, sa paggawa ng mga mini movies, mga mini recording ng ating mga performance. Kasi dati hindi mo naman ito iniisip eh. No, kaya yung mga simpleng bagay na highlight, no, kagaya yung pagtaas ng kamay, siguro paggalaw ng kilay at kung ano-ano pa, pagbuka ng bibig na dati dahil malaki yung ating kwadro, no? Kung nasa entablado tayo, ang dami mga distraction, di ba? Kasi kung saan ka tumitingin. Ngayon, nandito na lang siya no? Nakakahon. Kaya lahat talaga yung zoom, literally naka-zoom in tayo sa performance. So, kaya maganda rin ito. Pero sa kabilang banda, mahalaga rin magkaroon tayo ng pagsusuri. Siguro maganda rin nga itong thesis, no, pag-aralan uli ni Hannah sa kanyang PhD, no? Kasi ginawa na niya yung spoken word bilang paraan ng pagtuturo. Gamit niya yung yung Filipinohiya ba ang ginamit mo, Hannah? No, sa PhD naman niya pwede itong gamitin yung intervention ng mga platapormang gaya ng Zoom sa spoken word kasi bagong dimension ito na kinakaharap ng mga dati-rati manunulat lamang, no? Siyempre in quotation. Gusto ko rin sabihin yung nung napinalad tayo magturo ng performance poetry noong 1995 hanggang 2005. So 10 taon din nakita yung evolution o revolution sa maeksena ng pagtatanghal ng tula sa mga bars, no? Kaya nakita natin yung may mga simpleng nagsasalita lamang, minsan nagbabago ng boses, no? Doon sa Poetry Slam na sinasabi, sila mismo gumagawa na ng rules ng guidelines sa batas, no? Bawal yung animal voices, sounds and all that. May mga gano'n na dati naman wala Kaya lang dahil nga dumadami yung sumasali at magkakaroon kung halimbawa magiging contest dito yung tanghal tula, dapat mayroong panuntunan lumalabas na magkaroon ng panuntunan. Balang araw, sa tingin ko, kung magkaroon ng spoken word, ginawa na pala ito ng kasama ka pala tayo, Richie, sa Ampalaya Monologues, di ba? Nagkaroon sila ng spoken word contest sa Zoom, no? Iba rin yun kasi may pre-prod nagre-rehearse pa sila kasi kagaya nasa Zoom muna kami tapos saka i-stream sa Facebook. So may ganun pa, may second chance na nagaganap doon So maiiba talaga yung ating plataforma pagkaroon balang araw sa mga spoken word. Kung magtatagal pa kung hanggang ilang delta, hanggang variant ba ng COVID pa ang makikita, no? Madadamay tayo sa kabulastugang ito ng virus na ito. Yun lang. Sa tingin ko, yun yung mga bagay na kagaya ng ginagawa ni Leandro, magandang tulong kung may nagsisimula pa lamang sa atin ng pagtatanghal. Kasi mahalagang pag-aralan, yung mula ulo hanggang paa, mga labas hanggang loob. Pero
ang lahat ng yan, kagaya ng sasabihin na napapansin natin, ay panlabas lamang. No, kagaya ng sinabi ko kahapon, nagsisimula pa rin ang lahat sa loob. At babalikan ko rin sinabi ko, yung pag-iisip ng makata. No, kasi kung ano man laman ng utak at puso mo, yun ang lalabas no, sa sinusulat mo at kinalaunan lalabas sa binibigkas mo. So, mahalagang, kumaga, unatin pa rin natin no? yung i-chiropractic natin yung ating pag-iisip no? Para pero iisa lamang, no? Hindi pawarde-warde, sabi ka. Salamat din namin. Maraming salamat, Sir Vim. Gusto lang ipaabot ni Miss Cookie, Leandro has matured both sa writing and performance. Ayan. Si Ma'am Cookie nga pala din, Ami, ang isa sa mga judges na pumili ka na Ma'am Angela, Sir Ryan at Kuya Leandro. Okay po. Sige, so yun ang next project daw. Abangan. Meron pa bang tanong, komento, mungkahi? Ram? Yes, please. Short lang po, actually. I would just like to thank Kuya Leandro for making me realize na there's like really a way to perform spoken word in front of, sa virtual setting. I mean, I've been seeing spoken word performances like sa virtual setup but ever since the pandemic began na naman. I've attended online gigs, tapos nakita ko yung mga nagpo-perform in front of the camera. But I think this is the first time that I really understood na there's like a specific way to do it na very, very effective pa rin. Kasi all this time, whenever I'm performing in front of the screen, ang nasa isip ko nasa stage ako. So I think hindi naging effective, and Kuya Leandro made it effective. So yeah, thank you for making me realize it. Yun naman po. Okay, thank you, Ram. Sir Lourdes. Ganda nga po sa ating lahat, Mama Ami, at kay Tito Leandro. Isa sa mga gusto ko lang din i-point out, yung marami, of course, yung binanggit natin nung huli na yung level muna ng paggaya sa mga napapanood natin, sa mga iniidolo natin. Mahalata natin yun kumbaga sa mga nag-spoken word nung mga sinaunang taon, ano, na nakakanood tayo ng mga unang napanood ng slam, mga videos sa mga ganun, ay bakas sa bakas pa natin yung pagka-Xerox copy ng tono, ng diction, ano, ng mga Amerikano. Natural naman yun, ano? Kasi parang hintayin nga natin, nakokopya yun at palagi at nadadala natin yung ritmo na gano'n. Yung tono na pero siguro parang lagi sinasabi ni Jimmy Abad, kung merong writing in English and writing from English, meron din siguro gano'n, ano? Speaking in English and speaking from English, nakaka-eventually develop tayo ng klase ng diction o nung tono ng ritmo ng pag-i-English na ibang-iba doon sa ginagawa ng mga taga-Chicago or Nuyorican Cafe, etc. etc. Kay Leandro, pansinin nyo, niro-roll ni Rs niya at unapologetic siya about it. No? Whether you... Ano yan, Vim? Lista. Hindi nga dapat di ba? It's the hair parrot. Anyway. Oo. Taga-UP yung nag-roll ng Rs dapat. Anyway. Yun. Whether yun ang natural sa pananalita niya or hindi, kung ako ay, kunyari, no, expand na natin usapin, mas encouraging tingnan yun o kung mas interesting panoorin or pakinggan kung kunyari ako ay galing sa ibang bansa na okay, sige. Hindi siya
tunog feel ang magsalita. Meron siyang distinct na karakter pag nag-i-English, no? So, ganoon. So, yung natural sa pananalita natin, yun ang siguro gamitin nating tono. At yun yung nakita natin kay Leandro, no? Rolling the R's. Rolling. Yan. Ika nga, no? Leandro. Pangalawa. Oo. Leandro. Or hindi, Leandro. Leandro. Yan. Pangalawang point, mukhang kung may new normal na sinasabi lagi ang gobyerno, ang DOH, mukhang sa eksena natin, sa ginagalawan natin, mukhang maghanda na rin tayo sa ating new normal. At mukhang tama si Sir Vim, ano? Mukhang hanggang Zeta variant pa ito, hindi natin alam. Maghanda na tayo na mukhang matagal-tagal na panahon. No? Ito muna yung kikilusan natin. At makikita naman natin na ang impluwensya, ang epekto ng teknolohiya lagi, no, ng mga circumstances ng kasaysayan. At siyensya doon sa nagiging end result, no, ng mga ginagawa natin, ng mga manlilikha. Halimbawa, kung napapansin niyo yung mga unang panahon, yung mga newsreels before World War II, ang tataas sila, matining magsalita. Yun ay either ang venue ay walang mikropono, kaya kailangan nila i-project yung boses nila, no? At di ba, Sir Vim, no, yung mga nagbabalagtas noon? Oo, tama. Oo. Ito Kailangan buwan ng wika eh. Oo. Dati linggo ng wika. Kasi kailangan nilang iba to. Kasi pag yung normal lang, hindi yan maririnig. O wala pang mga sensitive microphones doon. So ganun din siguro, no? Epekto ng mga available technology sa atin yung mangyayari sa atin. So panindigan na natin itong maliit na kwadrong ito, no? Let's make the most out of it. Paglaruan na natin, tanggapin na natin na kapag magpe-perform tayo, nasa box tayo. Paglaruan natin itong mga maliliit na mga boundaries natin, no? Ano ang kayang gawin nito? Pwede tayong magganyan, pwede nating ganyan. Pwede tayong gumawa ng yung teksto natin every once in a while, aharang sa ganyan, maaring may gaganyan, o maaring may papakilala kang kaibigan. Ito yung ex ko, mga ganyan tipo, no? Kompleto ka. Pagtripan na natin, isagad na natin, paglaruan na natin, nandito na tayo eh. Yung ginamit niyang angulo ng camera, yun, isang literal slanted na pagtingin yun, no? Sa mundo, o sa mundo niya, may gusto sasabihin. Ito na, dito na tayo pupunta sa lingwahe ng film. At sino nagsabing sa mundo ngayon ay hindi na ano yun, hindi na, mas mukhang yun ang mangyayari at kailangan natin tanggapin yun. At the moment na may makatanggap nun at i-apply ng maayos sa ginagawa natin, masaya nun, di ba? Yun lang po. Yes, masaya talaga yan, Sir Lord. So, abangan natin. Ayan na, may follow-up event na daw tayo. Abangan ninyo yung lahat yan. May tanong pa ba? Hana? Maraming salamat po. Doon po sa tama, naririnig po ba ako? Doon po sa sabi ni Sir Lord na follow-up question ko lang po talaga kasi curious din po ako. Kasi po, sabi po doon sa related literature mula po kay Miss Anika Albano, ang spoken word po sa Pilipinas ay dalawa. What the Americans have been practicing in the US and what is currently taking place in the Feed the Philippine Poetry. Tapos nung i-interview naman po si Sir Mark, ang sabi niya po, kung hindi po ako nagkakamali, sabi niya, regarding po sa identity ng ng spoken word sa Pilipinas, sabi niya, do we actually have, meron ba tayong sariling identity? So parang sabi niya, nanghihiram lang po tayo ng identidad ng ibang mga tao. Tapos sinupuatahan naman po yun ng ibang mga performer po na tayo ay as diverse as colonizers who colonized us. So ang tanong ko po ay, sa Pilipinas bilang kami po ay
halo-halo. Kumbaga, kahit nga po sa Mindanao, may iba't ibang variety ng wika, mayroong paniniwala, iba't ibang pamayanan. Paano po kaya kami makakapag-develop ng sarili naming identidad na, yun nga po, yung parang Filipino spoken word. Yun nga po, yung parang, ito yung sa Pilipinas, ito yung amin dito. Kasi, as na po sa pakiramdam, yung sabi ni Sir Roland dito sa chat, na yung Filipino spoken word, yun po, sa konteksto po na yun, paano po kaya kami makakapag-develop ng sarili naming identidad bilang mga Pilipino, bilang may sariling tayong wika at may sarili tayong kaisipan. Paano po kaya yun? Yun lang po. So may question si teacher, sino pong sasagot? Para kay Lord lang ba yun, Hana? Oo nga. Hindi po, Sir Pim, para po sa lahat. Paano po tayo makakabuo ng sarili nating identidad po? Kasi kami halo-halo po kami, parang ang dami na pong naka-influensya po sa amin. Yun po. Bilang kami ay bagong salta pa lang po sa mundo, ay bagong, ano pa lang po, kumbaga sa Bisaya pa parang bagong tubo. Yung parang po gano'n. Pare-pareho naman tayo ng pinanggalingan. Oo. Nauna lang si Sir Vim, tsaka si Sir Lord. Kunyari, kay Ma'am Cookie. Kay Ma'am Cookie, kunyari, yung the fact na tinawag niya yung programa na Bigkas Pilipinas, mga steps na yun, na inako mo, may pag-aako from spoken word, yung lagyan mo siya ng Bigkas, di ba? Ano na yun? Yung ginagawa ni Cookie, ano na yun? Isang step na yun. At eventually, siguro yung mga susunod na mga gagawa nito, makakadevelop ng estilo na pwede natin matawag na distinctly ours. Tito Bim, ikaw. May naglabas na rin ng antolohiya ng spoken word poetry na tawag Bukang Bibig. No, nasa ano lang ito sa Mindanao din, Cagayan de Oro, no. Nilabas nila ito sa yung issue, alam yung format ng issue, ISUU, no. Nilabas nila gano'n. Kaya yun nga kasi parang pag-ikot din nga ito dahil nagre-rebelde nga sila sa tula, sa pahina, no, kaya binibigkas na lamang nila. Kaya lagi pa rin yung orientasyon natin ay sa imprenta o yung tulang binabasa sa halip na tulang pinakikinggan. Pero ang sasagutin ko sana sa iyo, Hana, sana kayo makapagsabi nun Kayo ang gagawa ng tatak ninyo Kasi nga, ang isang pwedeng maging tatak dyan, wika. Kasi kung magbabatayan mo, paano mapapaiba yung tula ninyo sa tula ng iba? Sa wika ninyo At yun ang Filipino. Bago tayo pumasok sa tama-tama sa susunod na buwan, sa buwan ng wika, magandang pagnilay-nilayan nyo yung, alimbawa, kagaya ni Sir Steve, ni Sir Joey Ayala, ni Sir Frank Rivera, sila ay mga laki sa Maynila o National Capital Region, pero dahil yung kanilang mga magulang ay nagtrabaho sa Mindanao, sa Visayas at iba pa, doon sila lumaki. No, kagaya ni Sir Tibo, no, na napadpad sa Iligan. Si Sir Frank naman nagbigay ng workshop sa Mindanao State University. Tapos doon yung tinatag yung Sining Cambayoca. Si Joey Ayala, ganun din. Yung tatay niya na destino, kundi ako sa isang sa plantasyon ba ng saging, tama ba? Tapos doon na lumaki si Joey Ayala. Bagamat lahat sila, kundi ako nagkakamali, lahat sila mga Jeprox na galing sa project dito sa Quezon City. Pero ito yung tinatawag na tama ba, Hana? Itong anong mga tawag natin sa mga hindi lumad, hindi moro, kundi L ang simula. Ano yung salita na yan? Teka, may ginawa akong papel dyan, nalimutan ko yung titulo, mamaya babalikan ko. Ito yung mga nagbibigay ng dimension kasi, di ba, binuksan ni Manuel Luis Quezon ang Mindanao sa mga hindi taga Mindanao. Kaya pinagbulan din ito ng gulo kasi dumami yung mga Ilonggo, kaya doon si Commander Toothpick, di ba? Doon pinagsimulan ng gulo kasi pumasok yung mga
Kristiyano, no, sa bayan ng mga Muslim at lumad, no? Kaya doon nagsimula yung gulo. At sa kabilang banda, no, meron ding mga kagaya naman ni na Joey Ayala na gumawa ng bagong lumad, no? Yung sabi nga niya neo-native. At ito yung nagawa niya sa musika na kung walang ganong pananaw, no? Kasi 'di ba, nandiyan kayo sa loob. Merong isang tagalabas na tumagal diyan sa loob at gumawa ng pagbabago, no? Kasi galing yung kanyang pananaw sa labas eh. Tapos nakita niya na mayroong posibilidad na yung kanyang daladalang kultura sa kanyang dinatnang kultura ay pwede makagawa ng bagong kultura, yung sinasabi mong bagong kaakuhan o identidad, no? Siguro ikaw, Hana, makakasagot niyan eh. Parang sagot din yan sa tanong na how Filipino is Pinoy rock, how Filipino is Pinoy jazz, how Filipino is Pinoy spoken word, no? Kasi kung tutusin mo nga, invention yun ni Mark Smith at mga iba pang umagamat. Kita nyo, kahit sa rap battle, di ba? Flip top ang tawag natin, pero rap battle yun. Pero, nauna tayo kung tutuusin dahil 1920s pa yung balagtasan eh. Di ba? Yung rap battle nito lang, no? Kumbaga, iba yung pinanggagalingan ng kasaysayan, pero tayo meron na rin. Kung babalikan mo nga yung oratura, no? Paano pa yung mga chanters ng hudhud, chanters ng darangin? Nauna pa yun sa mga, yun ang mga spoken word artist na una. No? Kaya lang, siyempre yung definition ng spoken word, no? Nanggaling sa labas. Pero kung tutusin, tayo rin meron na. No? Bago pa dumating yung mga mananakop. No? At yung identidad, hindi mo dapat, sabi nga ni Alexander Pope, style is the man. No? Or woman, or the person. Kasi, yung estilo mo, ikaw yun eh. No? Hindi mo inaaral yun, ikaw yun. No? Yung identidad mo, ikaw yun. Dapat sa iyo manggaling yun. Dapat ikaw ang sumasagot sa sarili mong tanong, Hana. Dahil sa iyo manggagaling yun. Sa inyo manggagaling yun. Tama ba ako, Dinami? Hello, nawala. Frozen delight pa si Ma'am. Oh Lord, meron ka pa ba? Nagulantang lang sila. Okay. Oh Lord, saluhin mo muna. Wala pa si Dinami. Ay, Hana, ano masasabi mo? Doc V, maraming salamat po. Alam niyo po, tama po kayo. Kami lang po talaga makakasagot. Kaming lahat mo na nandito sa Zoom. Pero dahil po kasi sa kulturang popular, medyo ang dami kasing trend, ang daming bagong kultura, ang daming pwedeng yakapin na kultura. So siguro dun din po yung hamon, naroon din po yung hamon na sa mundo na pabago-bago, saan ko ipoposisyon ang sarili ko, ano yung paniniwalaan ko, yung parang ganun po. So ang dami-daming external factors. So sabi niyo nga po sa loob, so i-internalize. So sana, sabi nga po ni Sir Roland sa chat, na magsimula po sa wika. Actually po, Sir Vim, ilan lang po ang nagpa-perform gamit ang sariling wika sa amin. Dahil sa mga contest for Timpalak, Filipino po ang kanilang ginagamit. Medyo may nahihiya pa rin po sila na gumamit ng sarili nilang wika. Pero nung nakita ko naman po si Philip na mag-perform noong 2019, hybrid po kanyang text, may hiligay nun po. So, yun naman po, parang isa rin siyang pag-move forward doon sa sinasabi namin na parang pagyakap sa diversity ng mga tao po dito. So, yun po, Doc. Nabanggit mo si Philip, hindi nakakaalam ito yata ng iba. Si Philip ay nag-champion sa pambansang balagtasan. Taga saan si Philip nga? Taga ano ni siya, Doc? Taga Tantangan, te. Longgo ni bala si Philip, Doc, te. Bala ni siya. Tinalo ni na Philip yung mga taga Bulacan. O parang gayon sa NBA, 'di ba tinalo ng African team yung Kenya ba? Tinalo ang USA, 'di ba? Tinalo ang USA sa larong inimbento nila. No, kumbaga balang araw, 'di ba? Pwede nating taluhin
No, yung mga spoken word artists na mga Amerikano kung saan ito nanggaling. No, so ganun dapat tayo mag-isip, no? Okay. Salamat. Saka tayong sariling ano paraan ng sige. Lord, may dadagdag ka ba? Ay, Sir Steven. Steve, Tibo, magsalita ka naman. Balitaan mo kami ng mga nangyayari naman sa Iligan. Alam ko buhay na buhay sa Iligan, Cagayan de Oro. Okay, anong gusto niyo anong Nung inimbitahan mo kami ni Lord Jan, merong isang Muslim girl na Makata. Okay, ang galing niya. Tapos hinaluan niya ng wika niya. Oo, ang kamit na Muslim. Babalikan ko kasi ang performance environment. Sige sir, ang sige. Performance, isang successful lang yan pag ang expectations ay nagkakatugma. Halimbawa, sa darangin, may sa indigenous na darangin o indigenous na ulahingan, hindi ka pwede mag-spoken word dyan. Pero sa spoken word natin sa cosmopolitan yun yung ginagawa nila, spoken word yun. Pero may sariling aesthetics, may sariling engagements, may sariling values. Yung sinabi ni Alexander Pope na style is the man, tama yon. Pero ang man is a product of his culture. In other words, yung mindset niya, yung pag-iisip, yung tekstong ginagamit, yung intertext para lumabas ang mga meanings, ay galing sa nurturing niya sa pag-iisip. Modern mindset, ngayon nga, postmodern na So kaya gusto ko ipunahin to si Reyes, no? Leandro, dahil talagang postmodern ang dating, like what we have here is our images that come in. Tayo na bahala mag-put together to create the meanings that we get from this. So wala na yung mga linear na pag-iisip ngayon. Ngayon, etong ginagawa natin na postmodern, pagbalikan natin mga natibo, pagbalikan natin mga indigenous, ganito ang mindset nila. So sino nga yung postmodern? Walang beginning, middle, end yan. Wala, minsan mag-uumpisa yan, patay na. Tapos babalik sa gitna yan. Pero itong spoken word na ito na ginagamit natin, sa konteksto natin ito ngayon, 2021. Pero from the beginning of time, nandiyan na yung spoken word. Nandiyan na when mankind was invented or when mankind was nurtured, very important na yung expressions na ito. Nag-change lang ang form. Basta lagi ko ini-emphasize, ang form is always a consequence. A form is always a consequence of a culture to make people understand identity, representation, meaning yan. So hindi tayo dapat matapos sa form. Kasi ang form, yan ang pinaka-tentative pinaka-nag-change yan Because the forms that we are using now sa 2021 will no longer be the forms in the next generation. So yun lang. Maraming salamat, Sir Steve. Bumalik na si Mami. Dito na, present na. Ayun. Kasi sobrang init ng usapan, bumigay yung laptop ko. Pero okay na siya ulit. Oo. Ready na daw siya harapin yung next. Nawalan nga ako ng audio. Hindi ko alam kung bakit Ayaw kang pagsalitain. Joke lang. Sorry. So after... Ganda ng usapan na binuksan. Opo. After ni Sir Tibo, si Ram, meron pang sasabihin? Opo. In response din po sa tanong ni Ate Hannah, I also agree po with what Sir Vim said, na tayo talaga yung makakasagot nun. Kasi identity through spoken word, I think it's inevitable. Kasi we have our own milieu. Something that the people sa Chicago, they will never understand. And there will be pieces, there will always be pieces, especially pieces, let's say, that's talking about what's happening in the country, that they will never understand because they're outsiders and they're not supposed to understand it. Even if it's in English, even if I'm speaking it in the supposedly accent that I borrowed from them, they won't understand siguro the extent of my anger or the extent of yung pakiramdam na I derived from my own milieu, which is the Philippines, which is my environment. So yun lang. Naalala ko na pala, Hana, yung salita langyaw.
Na ang ibig sabihin literal na foreigner, dayo, no? Yun yung karamihan mga Kristiyano. Hindi sila lumad, hindi sila Moro o Muslim. Okay na ako, ma'am. Salamat po. Okay, salamat. Sorry, siguro share ko lang din, Hana. So, sa amin nga puppetry yung kinagamit, di ba? So, wala naman kasi tayong mahabang tradisyon ng puppetry. Kaya ang pinanghugutan ni Lola Amel ay yung Japanese bunraku at Indonesian wayang. So, sa una, ginagaya namin, gaya rin ng bagiton, imitation, ano. Tapos, dahan-dahan, bumubuo na kami ng gusto naming sabihin sariling atin. Kaya pinagmamalaki naming sabihin na bumubuo kami ng bagong tradisyon ng puppetry Pilipino. So, yun na nga, sinasabi ng karamihan, or siguro ng lahat, nasa sayo yun na nga, nasa puso mo, kung saan ka nagmumula, ano yung kinauugotan mo, yun yung gamitin mo, yun yung kalakasan mo. Bagamat maaring nahihiya yung ibang gamitin yung wika nila, ikaw ang boses nila para makilala. So, tapos ano siya, proseso din siya. Maaring minsan tanggap ng tao, minsan hindi, pero tuloy lang tayo kasi hindi nawawala ang kritiko sa buhay. Yun ang dapat magpalakas sa atin. Yes. Sir Pin. Nagawa mo ko dati ng newsletter ninyo sa theater, anyway, NCCA group nyo. Yung tinanong ko sa iyo dati, yung wala tayong salitang katutubo para sa puppet. Tama ba? Wala pa po akong nahahanap. Ito, hindi ito likas sa atin? Sa pagkakaalam ko po. Kaya yung puppetry. Pero hindi ito pumigil sa inyo para ipagpatuloy ang inyong sining, di ba? Hindi po. Yun nga yung yun yung naging mission ni Lola Amel. Dahil nga nung 70s din, wala namang panitikang pambata. Walang palabas para sa bata. Dahil din nung panahon na yon, lumalaki rin ako, gusto niyang may maituro siya sa akin at sa ibang mga bata na kwentong bayan mula sa Pilipinas. At dahil nga yung kultura natin ay nalalapit sa Asia, sa Timog Silangang Asia in particular, doon siya humugot ng mga kwento at yung mga anyo ng pagtatanghal. Tapos, yun na, kami na yung bumubuo, patuloy na bumubuo nung puppetry na gusto nating ipagmalaki naman sa ibang tao at ibang bansa. Dinami, pasingit lang. Naalala ko sinabi niyo si Jose Rizal, nag-drawing siya dati ng katutubong kwento na si Pagong at si Matching para sa kanya mga pamangkin. Kaya nung pinabalikan nila, sino ang ama ng comics? Walang iba kundi si Jose Rizal. Walang nakapigil sa kanya. O yun ang tawag doon, Carillo. Pero yung term Spanish, di ba? Kasi panahon na yun. So, yun na nga, nag-evolve siya talaga eh. Talagang mahalaga rin alam natin yung kasaysayan natin. Kasi mahirap sabihin, experimental ito, bago ito. Hindi mo lang siguro alam yung kasaysayan mo, kaya mo nasabing gano'n. So, mahalagang binabalikan natin ang kasaysayan talaga. Sige po, meron pa po bang ibang tanong o mungkahi? Sige, kung wala na, babalikan ko lang, siguro may huling tanong lang ako. Kasi nga nabanggit, yun na yung pinag-usapan natin, create an identity as an artist and a performer. So kanina pinakilala ko si Leandro bilang the modern day Lola Basyang. Okay. So sabi niya pressure. At least nakahanap ako ng kasama. Kasi pressure din eh, ang anak ng pambansang agad ng sining, ganyan-ganyan, ano? So paano ka ngayon bumubuo ng sarili mong identidad bilang tagapagkwento? Sa palagay ko, dinodoble ko lang yung pagkonsumo ko ng tula, ng mga kwento. And along the way, nakita ko kung ano yung mga gusto ko. Nabanggit nung nakaraang session na we imitate and integrate our influence. So, sa palagay ko ang paraan para makahanap ako ng sarili kong identity or mabuo ko yun ng buo ay palawigin pa yung mga pinapasok ko sa isip ko, sa spirit ko. So yun, basa ng basa.
hanggang sa, parang, sa palagay ko, medyo enjoy kasi malabong maubusan ng mga bagay na kahihiligan in terms of artistic preference and outlook. Sa palagay ko doon na-develop. Parang every now and again, nag-iiba yung parang main influence ko sa pagsulat. Pero nadadagdagan lang sila ng dadagdagan, hindi naman nabubura yung huli. Sa palagay ko ganun. Yung mga naiiwan pagka nakaka-discover ako ng bagong makaka-influence sa artistry ko. Yung huling naka-influence sa artistry ko, nag-iwan na siya ng maraming bagay. At akin na yun. Yun. Sa palagay ko, ganun. Sana nasagot ko. Medyo gulo-gulo yung isip ko. Pero sana nasagot ko ng maayos. Oo, maraming salamat sa iyong tugon. So napakalawak ng ating pinag-usapan simula sa pagpili ng material, kung page poetry, pang basa lang ba siya o pang pagtatanghal. Nabanggit din sa atin na magtanghal tayo na ginagamit ang ating puso, maging orihinal, bigyang galang ang ating mga akda. At ito malalim din kasi ang ating identidad bilang manunulat, bilang artista, bilang nagtatanghal. At siguro nga literal at figuratively, pwede nating sabihin na use your voice, whether in writing or performing. So kung wala na po tayong tanong o mungkahi, hihilingan natin ngayon si Leandro ng kanyang huling mensahe. Na gusto ko lang magpasalamat sa community. Simula pa lang. Actually, bago yun, gusto ko lang sabihin na ang introduction sa akin ng spoken word ay napanood ko yung interview ni Lord sa Mix. Sabi niya, tinanong siya nung genre, nung art na yun. Sabi niya, spoken word. Sabi ko, okay yun spoken word. Sinisip ko, baka pwede ko rin yun gawin kasi di ako marunong kumanta, pero mahilig ako sa music. Tapos parang yun yung rabbit hole na pinasok ko nung medyo sobrang tagal na nun. At siguro ang pinupunto ko ay lahat ng bagay nagsisimula sa lahat ng bagay na malalim at pinag-uubusan natin ng oras natin. Nagsisimula sa isang subtle cue na hindi minsan natin napapansin agad. And before we know it, we devote our lives to it. And I think I'm there right now. I feel like I care deeply about poetry and spoken word in the Philippines. Kaya gusto kong pasalamatan yung community. I've always been a part of the community and lagi kong sinusubukan mag-contribute as much as I can. Salamat sa mga komento. Madami kong naalala at na-discover. At maraming pag-iisipan dahil sa session na to. Yun, maraming salamat. Pagbati at pasasalamat Ma'am Ami, Leandro at sa lahat ng nakilahok sa ating sama-samang pagkapa ng kapaligiran, paghahanap ng tinig at pagtatala ng mga alaala at aral. Hindi pa po tayo magtatapos dito. Bukod sa susunod na workshop session bukas, ay aasahan tayong extension lecture mula sa mga kinikilalang alagad ng panitikan at pagtatanghal. Kasama ang piling mga nakasama natin dito sa palihan. Abangan na lang po ninyo ang detalye sa dulo ng ating workshop week.
Ngayon naman po ay narito ang ating schedule para sa Biyernes bukas, July 30, 2021. Makikita nyo rin po sa inyong screen ang aming social media pages. Sa ngayon, isang makabuluhang hapon sa lahat at iba yung ingat sa lahat. Minsan napadpad sa videha, kaharian ni Haring Janaka.